Hey guys, welcome back to my channel. This is Marky again, your vlogger friend. For today's video guys, samahan nyo ako at magpa-part-time ulit tayo. Maglalala move kami, kasama ko na naman ang aking pinsan. Actually, ako yung kasama ng pinsan. Baliktad. So yeah, ngayon sa video na ito, papakita ko sa inyo kung magkano ang kikitain ng Lala Move delivery driver sa isang araw. 4 wheels to guys, 200 kilograms kasi sedan lang tayo. Araw ng Sabado ngayon, galing akong work pero naka-work from home naman. Sinundo ako ng pinsan ko 9 AM at nakaalis kami ng 9:30, pero bago yun, nag-accept na kami agad ng booking. So right now, we're on our way to the pickup location. Dumaan na rin kami ng gas station at nagpagas ng 1K. Galing kaming Western Bikutan kung saan kami nakatira. Tapos ang pickup location ng first booking namin ay Baclaran. Drop-off naman nun ay Marikina. Kaya nabot kami ng 1 oras at kalahati. Pagkakuha naman namin ng padala ay nag-accept na ulit kami ng panibagong booking. Papuntang Taytay naman ang second booking namin, so that's along the way lang. Ito naman, malapit na lang yung pickup kasi nandito na kami sa Pasay. So it took about 20 minutes lamang. Maya-maya lang ay nakarating na kami. Nagulat ako sa dami ng papadala nila guys. Grabe, 3 malalaki at mabibigat pang karton. Pang 1,000 kilograms na yata to mga L3 ganun. Kawawa naman si Ivana. Charot! Oh guys, Ivana nga pala ang pangalan ng aming kotse. Suggestion yun ng pinsan ko. Dapat daw pangalan ng babae kasi sensitive ang mga kotse. Charot! Halos 2 oras na kami sa daan at naiihi na kami kaya naghanap na kami ng restroom. Usually nasa mga gas station yun guys. Kaya naman ay salitan kaming bumaba. Hindi naman pwedeng iwanan si Ivana mag-isa guys. Tapos nga ay for the ride na ulit ang mga Furzons. First drop-off location namin ay inabot din ng 1 oras at kalahati. Habang bumibiyahe naman ay umidlip ako ng konti at ma-recharge naman kahit papaano. A few moments later nga ay nakarating na kami sa first drop-off location. Magaan lang pala yung nasa likod namin guys, mga sapatos lang siya. Pagkatapos nga ay diretso na nga kami sa isa pa, which is 42 minutes away. At this point guys, 12:50 na as you can see. Maya-maya lang ay nakarating na nga kami sa pangalawang destinasyon. Kotse na itim. Oo. Nakakasart. Ayun dyan ka. Sige, okay na kita. Sige. Kita niyo yun guys, ang bigat diba? Laspag talaga si Ivana pag ganyan. Kaya yan tuloy, tingnan niyo si Kuya Loy. Ang sama ng loob. Charot! Buti na lang talaga hindi kami yung pinagbuhat. At ito yung amount ng 2 booking na yun, bawas na dito yung 20% ni Lala Move. Mag-aalas 2 na guys, kaya naman ikakain na kami. At dahil masipag kami ngayong araw, dapat masarap at marami yung kakainin namin. Charot! So naghanap nga kami ng mga inasal na malapit, yung may parking, kaya dito kami napunta sa SM. Sabi ko nga kay Kuya Loy, lunch is on me. Sagot niya naman, alright, dinner on me then. Charot! So nag-only rice nga kami guys para may energy kami hanggang gabi. Pahinga ng konti. Tapos pagkalabas namin ay agad kami nag-accept ng booking para diretso na ulit kami agad sa pickup location. Tagkonti yan. Grabe naman to. Wala akong tiyan ay. Mag-aalas 3 na nga at pangatlong booking pa lang namin. Ito pa yung problema guys na cause of delay aside sa traffic. Yung magpapadala hindi sumasagot ng telepono. 20 minutes na kami nag-iintay. Tawag ng tawag ayaw sagutin.
Galit na galit? Charot. Hindi talaga sila sumagot ng tawag guys. May lumabas lang na tao. Tapos sinulaan na lang namin kung siya nga yun. Tapos tinanong namin, siya nga guys. Sarap ipasok dito sa trunk eh. Charot! Frozen goods yung pinadala nila guys, kaya kailangan ng sapin. Yan guys, ang dami pala nila. Wala man lang ni isang sumagot sa tawag. Buti na lang hindi sila kasya dito lahat sa trunk. Charis! Kumuha na nga ulit kami ng pang-apat na booking, which is 29 minutes away. Ay, si acting. Inaantok talaga ako pero hindi ako makatulog. At nakarating na nga kami sa pang-apat naming booking. This time naman mga rolyo, 3 rolyo ng tela guys. Matapos ma-pick up yung 4th booking guys, ihahatid na nga natin yung 3rd booking natin sa kanyang destinasyon. Matapos nga ang mahaba-habang lakbayan ay nakarating na kami guys. So ito nga guys, ganito siya kalapit. 19 minutes lang siya from the drop off namin nung 3rd booking to the 4th one. Time check, 6:18. Nakarating na kami sa pang-apat na drop off. Ito. 456. Kunin natin to. Renting materials. Natin.
Prepaid by credit. From the drop-off guys, malapit lang yung 5th booking namin. 3 minutes lang. Dito ka na lang din talaga makakabawi sa mga ganito. Magaan lang pala. May mga gantong packages naman guys na magaan lang siya. Kaso nga lang, sobrang dami naman. Gets ko naman na sinusulit lang na nagpapadala yung bayad nila. Kaso nga lang guys, I think mababa talaga yung fare. Doon na lang kasi sana babawi yung driver sa multiple booking para lang makabawi sa gas, sa pagod, makapag-boundary, ganyan. Paano pa nila magagawa yun kung 2 booking pa lang, puno na agad yung sasakyan? Buti na lang guys, dito sa pangatlo naming biyahe ay magkakalapit lang yung mga pick-up locations. Dito rin sa mga ganito ay makakabawi ka rin talaga. Buti na lang dito sa pangatlo naming biyahe ay hindi masyadong marami at mabigat yung mga padala. Di gaya nung una kanina. At nakapag 3 booking kami dito. Matapos ma-pick up yung 3 ay diretso na ulit sa drop-off nila. Kung alin yung nauna, yun pa din ang iuunang i-drop off. Chill na ulit habang papuntang drop-off. Dito nga ay 29 minutes. Fifth drop-off done. Diretso agad ulit sa sunod. 9 minutes naman papunta sa sunod. Saglit lang ay nakarating na nga kami. Nang ma-secure na nga sa may-ari ang mga padala, ay diretso na nga sa susunod na drop-off. Ito naman ay 23 minutes away. Dito nga sa aming pangatlong booking guys ay pinili namin ang mga rutang papuntang amin para malapit sa kung saan kami uuwi. Warning lang guys kasi pag gabi na, may mga booking na paabono, wag niyo yung papatulan guys. Prone yun to fake booking. Bali ikaw muna magbabayad ng item na binili daw nung papadalhan. Tapos pagdating mo sa drop-off location, walang tatanggap. Tapos malalaman mo yung item pala ay mga basura. And so nakarating na nga kami sa aming final drop-off. Time check ay 9:30 na din ng gabi. Talagang saktong 12 hours na kami sa daan. Matapos nga dinala na ako ni Kuya Loy sa kanilang paboritong kainan, ang Kuya Pongs, at nilibre niya nga ako dito. Hindi yun charot. In fairness guys, talagang masarap dito. Busog na busog ko talaga sa dami rin ng serving. Ito nga ang ebidensya na hindi kami haggard guys. Charot! Naka-aircon ka ba naman buong araw? At ito na nga guys yung kinita namin for the whole day. Bawas na dito ang 20% ni Lalamove. 7 jobs nga ang na-complete namin. Matapos na nga namin kumain ay umuwi na kami guys. Malapit na lang din naman to sa amin. Maraming salamat. Bye-bye na muna. Bye.